Ano ang mga palatandaan kung may masamang elemento o espiritu sa paligid? Narito ang mga karaniwang palatandaan na pinaniniwalaang nagpapahiwatig na may masamang espiritu o elemento sa paligid. Ayon sa mga kwento, paniniwala at karanasan ng marami, lalo na sa mga probinsya sa Pilipinas. Ang una, biglaang pagbabago ng pakiramdam. Nakakaramdam ng biglaang panghihina, pagkahilo o sakit ng ulo. Sa isang lugar na dati namang maayos, may pagkalamig ng katawan lalo na sa batok o likod. Ikalawa, mabangong amoy o malingas na baho. Amoy kandila, bulaklak sa patay o insenso kahit wala namang pinanggagalingan. O kaya'y mabahong amoy ng bulok, asupre o dugo o dumi kahit malinis ang paligid. Ang ikatlo, panlalamig ng hangin o hindi pangkaraniwang klima. Malamig na ihip ng hangin kahit mainit ang panahon o pakiramdam na parang may dumaan o humaplos sa iyong balat. Ikaapat, pagkakaroon ng alingaungaw o tunog. May maririnig na bulong, yapak o paghikbi kahit wala namang tao. Tunog ng mga gamit na gumagalaw o nalalaglag ng kusa. Ikalima, mga alagang hayop na kakaiba ang gawi. Aso na tahol ng tahol sa wala o kaya ayaw tumigil sa pagtahol sa iisang direksyon. Pusang nakatitig lang sa isang sulok o parang may kinakatakutan. Ika-anim, salamin o ilaw na nasisira. Ilaw na kumikislap, namamatay kahit bago pa ito. Salamin na bigla na lang nagkakabiyak o may lumalabas na anyo sa refleksyon nito. Ang ikapito, madalas na bangungot o panaginip ng itim na anino. Pag-uulit ng panaginip na parang may sumusunod, nangingiliti o dumadagan. Pakiramdam na hindi makagalaw o makasigaw habang natutulog. Sleep paralysis na may espiritu. Ikawalo, pakiramdam na may nakatitig o kasama ka. Bigla ang kilabot sa batok o gulugod. Parang may presensyang sumusunod o nakamasid kahit mag-isa ka lang. Ika-siyam, pagbabago ng ugali ng isang tao. Biglang pagkamalungkutin, matatakutin o agresibo kahit walang dahilan. Ayaw lumapit sa simbahan o sa mga banal na bagay. Ika-sampu, pagkakaroon ng malas o sunod-sunod na problema. Sunod-sunod na aksidente, pagkasira ng mga gamit o di maipaliwanag na pagkakasakit ng tao sa bahay. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga ito, pinaniniwalaan ng ilan na maaaring may masamang elemento sa paligid. Maaaring isagawa ang mga sumusunod bilang pangontra. Pagdarasal o pag-aalay ng dasal sa bahay. Pagpapabless ng pari o albularyo. Paglalagay ng bawang, asin o insenso sa mga sulok ng bahay. Sa psychological na paliwanag, kapag sinabi o narinig mo na may multo sa isang lugar, mas malamang na makakaramdam ka ng takot kahit wala naman. Ang utak ay sensitibo sa mga paniniwala, lalo na kung nasa madilim o tahimik na lugar. Ang iba sa mga pakiramdam na may dumadagan sa dibdib ay maaaring resulta ng sleep paralysis, hindi demonyo o espiritu. Kulang sa tulog, stress at trauma ay pwedeng magdulot ng auditory
o visual hallucinations. Minsan, pinaghalong natural o emosyonal at espiritual na dahilan. Hindi lahat ay kayang ipaliwanag ng agham, pero hindi lahat ay gawa ng espiritu.